Marshall Peak, Kabanata 4685. Isa kang masamang tao. Pagbati, Ancestor. Habang nakatayo si Shang Guanji sa harapan, ang mga elder at ang mga tagapagtanggol mula sa 7-star sect na pinalad na nakilala at nakipag-chat kay Yang Kai noong gabing iyon ay sabay-sabay na sumaludo sa kanya. Ang mga ordinaryong disipulo mula sa 7-star sect ay hindi nagtagal ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat at ginawa ang parehong, gayunpaman, naguguluhan sila dahil hindi pa nila nabalitaan na may ancestor sa kanilang sekta. Bukod dito, ang ancestor ay tila nagpakita ng isang kapangyarihan na higit na mas malaki kaysa kay Shenxing, na naroon upang panoorin ang disciple recruitment. Si Shenxing ay isang second-order Emperor Realm Master na mula sa Southern Star Palace, at dahil ang ancestor ay mas malakas kaysa sa kanya, nangangahulugan ito na malamang na siya ay nasa third order. Dahil sa pagkaunawang iyon, nabalisa ang mga alagad na ito. Kasunod nito, ang mga kinatawan ng iba pang mga sekta ay tumayo mula sa mga upuan at sumaludo rin. Sa pagkakaroon ng Third Order Emperor Realm Master, hindi sila mangangahas na maging walang galang. Si Shenxing lang ang hindi bumangon. Hindi naman sa ayaw niyang bumangon sa upuan niya, pero hindi niya kaya. Pakiramdam niya ay may isang bundok na ipinatong sa kanyang mga balikat, na naging dahilan kung bakit hindi niya may galaw ang kahit isang daliri. Kung titignan ay para siyang mayabang na nanatiling nakaupo na lalong nagpatulo ng malamig na pawis mula sa kanyang noo. Naranasan na niya ang panggigipit ng Third Order Emperor Realm Masters noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang naramdaman kahit saan na halos kasing tindi ng oras na ito. Magagawa siyang hindi makagalaw ni Yang Kai sa pamamagitan lamang ng pag-uutos sa kanya. Ang ganitong uri ng Third Order Emperor Realm Master ay mas malakas kaysa sa mga nakatagpo niya noon. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay nang walang sinasabi, ngunit sabay-sabay na umupo ang lahat. Ang Sect Master ng Golden Spring Sect ay nagsusuot ng magkasalungat na ekspresyon habang nakatingin kay Shang Guanji na may mapait na ngiti. Brother Shang Guan, bakit may itinago kang napakahalaga sa aming lahat? Hindi mo man lang sinabi sa amin na may ancestor sa iyong marangal na sekta. Kung ipinaalam mo sa amin ng mas maaga, naghanda kami ng mga angkop na regalo bilang pagkilala. Ang dahilan kung bakit patuloy niyang hinikayat si Shang Guanji na isuko ang dalaga ay dahil ayaw niyang makita ang 7-star sect, na isa ring second-class sect, na lumalagong mas malakas kaysa sa iba pa sa kanila. Ngayon ay tila walang kabuluhan ang kanyang pangungumbinsi. Kahit na wala silang Jiaoya, mayroon na silang isang makapangyarihang ancestor na kasama nila, na sinisigurong tiyak na sila ay magiging isang malaking puwersa ng first class. Ang Golden Spring Sect ay hindi na maihahambing sa kanila. Mula ngayon, kailangang purihin ng Golden Spring Sect ang 7-star sect para mabuhay, kaya natural na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang relasyon kay Shang Guanji. Ang mukha ni Shang Guanji ay kumikinang habang hinahaplos niya ang kanyang balbas ng nakangiti. Hindi naman sa gusto naming itago ito sa inyong lahat, kundi mas gusto ng ancestor ang kapayapaan at katahimikan. Kaya hindi kami nag-announce. Ang Sect Master ng Golden Spring Sect ay tumanggo lang. Nakikita ko, biglang may napagtanto, sinabi ni Shang Guanji. Naglalakbay ang ancestor sa buong mundo nang bigla siyang bumisita sa aming sekta isang gabi. Sinabi niya na naramdaman niya ang isang uri ng kapalaran sa lugar na ito, kaya hiniling niya na manirahan sa 7-star sect. Pagkatapos niyang gumawa ng ilang kalkulasyon, sinabi niyang hindi pa dumarating ang oras. Ngayon ay tila si Jiaoyan na ang kanyang hinihintay. Tila ang ancestor ay talagang mahulaan ang hinaharap. Ang Sect Master ng Golden Spring Sect ay lumawak ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na ang mga tao mula sa 7-star sect ay halos nakakuha ng ancestor ng librere na karamdam siya ng panghihina ng loob habang iniisip na ang mga mula sa 7-star sect ay napakaswerte na magkaroon ng isang makapangyarihang figure na dumating at maging kanilang ancestor, na nagsisilbing pinakamalaking suporta para sa sect. Sa kabilang banda, hindi gaanong pinalad ang Golden Spring Sect. Pagkatapos ay tinitigan niya ang lalaki at ang dalaga sa stage na may naiinggit na ekspresyon. Sa kasalukuyan, ang 7-star sect ay may isang ancestor na mamumuno habang mayroong isang disipulo na nagngangalang Jiaoyan na may pambihirang kakayahan. Bukod pa rito, nariyan si Miao Feiping, na nahayag na may kakayahan. Tila hindi maiiwasan ang pagsikat ng kanilang sekta. Sa entablado, nakatitig pa rin sina Yang Kai at Jiaoya sa isa't isa. Bagamat walang ideya si Jiaoya kung ano ang nangyayari, siya ay isang matalino at mapagmasid na babae at may pakiramdam na ang taong nasa harapan niya ay isang napakahalagang tao, at sa ilang kadahilanan, nagbigay siya ng pamilyar na pakiramdam na parang nakilala niya ito, dati. Habang siya ay natulala,
ang elders ng 7-star sect ay nataranta. Malamang na kinailangan siya ng napakalaking swerte para mabigyan siya ng pagkakataon na maging disciple ng ancestor. Kahit na ganoon din ang sinabi sa kanila ng ancestor, agad silang luluhod at tatanggapin. Ang isang batang babae na 7 o 8 taong gulang ay dapat na gawin ang parehong. Gayunpaman, hindi naiintindihan ng partikular na batang babae na ito kung gaano siya kaswork habang nakatitig lang siya sa ancestor. Parang may nakita siyang interesante sa mukha nito. Ang nababalisa ng mga elder ay lihim na nakipag-usap kay Joya, na hinihikayat siyang tanggapin ang alok. Hindi pa nakaranas ng ganito si Joya, kaya nakaramdam na lang siya ng inis sa mga boses habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Para bang sinusubukan niyang itaboy ang ilang langaw. Hindi siya hinimok ni Yang Kai habang nakangiting nakatingin sa dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Joya. Wala akong pakialam na maging disipulo mo, ngunit kailangang sumama sa akin si Brother Yebay. Sa kinatatayuan, nabigla si Shang Guanji at ang iba pa habang hinahangaan nila ang katapangan ng dalaga. Tila hindi siya natatakot sa isang taong napakakapangyarihan. Dahil ang ancestor ay personal na nagpakita upang kumuha ng isang disipolo, ang iba ay malugod na tatanggapin ito, gayunpaman, hindi alam ng babaeng ito ang kalawakan ng langit at lupa dahil mayroon siyang lakas ng loob na sabihin ang kanyang sariling mga kondisyon. Bukod dito, wala silang ideya kung sino ang Brother Yebay, na ito. Bukod kay Shang Guanji at sa mga elder, hindi rin alam ng mga nanunood kung sino ang Brother Yebay na sinasabi niya maliban sa mga nanggaling sa 7 Stars Town. Nakatayo sa gitna ng mga tao, walang magawa si Miao Feiping na tumingin kay Zhao Yebay, na napakaswerteng nagkaroon ng ganoong pagkakataon. Wala itong pinagkaiba sa biglang pagkahulog ng 10 milyong pilak na barya sa iyong kandangan. Sino si Brother Yebay? Tanong ni Yang Kai, kahit alam na niya kung sino ang taong iyon. Lumingon si Joya at sumulyap, kung saan lumabas si Zhao Yebay mula sa karamihan at lumapit kay Joya bago sumaludo sa hindi kilalang lalaki. Binabati ni Junior Zhao Yebay ang senior. Sa kinatatayuan, sa wakas ay nakilala ni Shang Guanji at ng iba pa ang brat na ito bilang Brother Yebay na binanggit ni Joya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagsubok ay naganap kamakailan lamang, kaya naalala pa rin ni Shang Guanji ang batang ito, na nahayag lamang na may kakayahan sa crank, na malayo kay Joya. Sinulyapan siya ni Yang Kai at umiling. Masyadong mahina ang kanyang kakayahan. Wala siyang karapatang maging disipulo ko. Hindi mo ba siya tatanggapin? Tinitigan siya ni Joya. Muling umiling si Yang Kai. Sinabi ni Joya. Kung gayon, hindi ako magiging disipulo mo. Nang matapos ang kanyang mga salita, hinawakan niya ang kamay ni Zhao Yebay at handa nang umalis. Si Zhao Yebay ay nanatiling hindi kumikibo habang tinatapik niya ang kanyang mga kamay upang himukin siya na kumalma. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Yang Kai at nagtanong, Senior, taga 7 Star Sect ka ba? Oo, tumanggo si Yang Kai. Napangiti si Zhao Yebay. Kung gayon, walang magiging problema. Xiaoya, dahil si Senior ay mula sa 7 Star Sect, hindi na tayo maghihiwalay pagkatapos mong maging disciple niya. Senior expert na siya, kaya tanggapin mo na ang request niya. Umiling si Joya. Hindi, gusto kitang makasama. Ipinadyak ni Zhao Yebay ang kanyang paa sa lupa bago nagpasikat ng walang magawang ngiti kay Yang Kai. Pakiusap, bigyan mo ako ng sandali, Senior. Medyo matigas ang ulo ng sister ko. Hayaan mo akong kumbansihin siya. Hindi tumugon sa kanya si Yang Kai. Noon dinala ni Zhao Yebay si Joya sa gilid at hinikayat siya sa maliit na boses. Sa kabila ng pananahimik niyang mga bulong, maririnig pa rin siya ng makapangyarihang mga cultivator sa pinangyarihan. Narinig si Zhao Yebay na nagsabi kay Joya. Xiaoya, narinig mo ba na tinawag siyang ancestor ng mga tao mula sa 7 Star Sect? Alam mo ba kung ano ang ancestor? Well, hindi ko rin talaga maintindihan, pero sa tingin ko siya ang pinakamakapangyarihang tao sa 7 Star Sect. Kung magiging disipulo ka niya, makakalakad ka ng patagilid, at hinding-hindi na mangangahas si Miao Feiping na ibuli kang muli. Nakita ko na ang master ni Miao Feiping ay gumagalang din sa kanya. At saka, hindi tayo maghihiwalay pagkatapos mong maging alagad niya. Araw-araw pa rin tayong magkikita since pareho tayong nasa 7 Star Sect. Sa kinatatayuan, ngumiti si Shang Guanji habang sinabi niya kay Guan Chenxing. Kahit na mukhang tanga ang batang ito, talagang matalino siya. Naiintindihan na niya kung paano gumagana ang mundo sa murang edad. Mahina lang ang aptitude niya. Mag-ingat na huwag hayaang masaktan niya ang ancestor. Tumanggo si Guan Chenxing bilang tugon. Gayunpaman, anuman ang sinabi ni Zhao Yebay, tumanggi si Joya na sumang-ayon.
Sa kalaunan, siya ay tumingkayad at humarap kay Zhao Yebay bago ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at tinakpan ang kanyang mga tainga ng kanyang mga kamay. Para bang determinado siyang huwag makinig kay Zhao Yebay, na tila walang magawa. Napabuntong hininga, hinaplos ng batang lalaki ang ulo ni Zhao Ya bago siya tumalikod at naglakad palapit kay Yang Kai. Nang huminto siya ng ilang hakbang palayo, muli niya itong binati. Sinabi ni Yang Kai, "Ano man ang iyong sabihin, hindi kita tatanggapin bilang aking disipulo." Tumanggaw si Zhao Yebay. Naiintindihan ng junior na ito na mahina ang kanyang kakayahan, kaya wala siyang karapatang maging disipulo ng senior, ni hindi ako nang ahas na isipin iyon. Si Xiao Ya ay mapalad na nakuha ang pabor ni senior, at ayokong palagpasin niya ang pagkakataong ito dahil lang sa akin. Kaya, nais kong hilingin sa iyo na payagan akong maging isang manggagawa para sa iyo. Sa tuwing may mga bagay na walang kabuluhan, hahawakan ko ang mga ito para sa iyo at sisiguraduhin kong hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Nang marinig iyon, biglang tumangala si Zhao Ya habang ang mga tao sa kinatatayuan ay natigilan dahil hindi nila inaasahan na sasabihin ni Zhao Yebay ang ganoong bagay. Lumilitaw na walang tibo, sinabi ni Yang Kai. Talagang walang mga manggagawa sa Azure Jade Peak. Hindi kita tatanggihan kung handa kang pumunta doon. Gayunpaman, wala akong ituturo sa iyo, kaya dapat mong tandaan na mula ngayon, mananatili kang manggagawa sa Azure Jade Peak hanggang sa iyong kamatayan. Natuwa si Zhao Yebay nang marinig iyon. Maraming salamat sa pagtupad sa aking hiling, senior. Ang junior na ito ay hindi maglalakas loob na humingi ng kahit ano pa. Brother Yebay. Nagmamadaling lumapit si Zhao Ya at hinawakan ang kanyang kamay bago sinubukang kaladkarin siya. Hindi ako magiging disipulo niya, at hindi ka rin magiging manggagawa. Sabay tayong babalik sa 7 Stars Town. Makinig ka sa akin, Xiao Ya. Tinitigan siya ni Zhao Yebay gamit ang isang pares ng mga mata na puno ng determinasyon. Namumula ang mga mata ni Zhao Ya nang malaman niyang ginagawa ito ni Zhao Yebay para sa kanya. Bagamat mahina ang kanyang kakayahan, naging disciple pa rin siya ng 7 Star Sect matapos niyang maipasa ang lahat ng pagsubok. Marunong sana siyang magtanim at maging cultivator gaya ng lagi niyang pinapangarap. Gayunpaman, kung siya ay naging isang manggagawa sa Azure Jade Peak, wala na siyang hinaharap. Pagkatapos ay inikat niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Kai. Ikaw ay masamang tao. Ang sinumang nambubuli kay Zhao Yebay ay isang masamang tao. Wala siyang pakialam kung ancestor man ito o isang uri ng senior expert. Ngumisi si Yang Kai. Gusto mo bang bugbugin ako para mailabas ang galit para sa brother Yebay mo? Walang pag-aalinlangan, tinanggaw ni Zhao Ya ang kanyang ulo gamit ang isang pares ng mabangis na mga mata. Sinabi ni Yang Kai, simple lang, maging aking disipulo. Kapag naging mas makapangyarihan ka sa akin isang araw, maaari mo akong bugbugin sa anumang paraan na gusto mo. Nagulat si Zhao Ya saglit, na para bang bigla siyang naliwanagan. Sa susunod na sandali, lumuhad siya at idiniin ang kanyang ulo sa lupa sa harap ni Yang Kai. Binabati ni Disciple Zhao Ya ang Hanord Master. Pagkatapos ay bigla siyang tumangala at tumitig sa mga mata ni Yang Kai. Si Disciple ay tiyak na maglilinang ng husto upang ang Hanord Master ay magkaroon ng lasa na maging isang manggagawa balang araw. Ano man ang pagdaanan ni Brother Yebay, babayaran kita ng 10 beses sa presyo. Mula sa araw na iyon, may isang babaeng disipulo sa Azure Jade Peak ng 7 Star Sect sa Void Continent na determinadong gawing manggagawa ang kanyang Hanord Master. Nakita ng lahat ng nasa Void Continent na kakaiba ito nang marinig nila ang kwento. Marshall Peak, Kabanata 4686. Narinig kong ibinahagi mo ang kapalaran sa aking disipulo. Kailangan mong magtrabaho ng higit pa, dahil ang paglilinang ng iyong Hanord Master ay mas mataas kaysa sa langit. Nakangiting itinuro ni Yang Kai ang langit. Kinagat ni Shenxing ang kanyang mga labi ng may pang-aalipusta, sa pag-aakalang magagawa lamang ni Yang Kai na lokohin ang isang bagitong babaeng katulad niya. Biglang lumingon sa kanya si Yang Kai. Nabalitaan ko na ibinahagi mo ang kapalaran ng aking disipulo. Agad na namula ang mukha ni Shenxing habang paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya maglalakas loob. Gayunpaman, sa kanyang isip, naisip niya na ang ancestor na ito mula sa 7 Star Sect ay medyo maliit ang isip dahil ang paghihiganti ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Siya ay isang Emperor Realm Master mula sa Southern Star Palace, at kailangan niyang itaguyod ang kanyang reputasyon. Kung siya ay pinahiya sa publiko, paano niya ipapakita ang kanyang mukha sa publiko sa hinaharap? Habang siya ay galit na galit, si Yang Kai ay narinig na nagsabi. Bata, tanungin mo kung bakit interesado ang senior na iyon na kunin ka bilang isang disipulo.
Kailangan ko ang lahat ng mga detalye, kung hindi, ang mga taong walang ideya sa nangyari ay iisipin na inapi ko siya ngayon. Bagamat determinado si Zhao Ya na magtanim ng husto at gawin ang kanyang Hanord Master na magkaroon ng panlasa na maging isang manggagawa, siya ay naging masunurin pa rin. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa kinatatayuan. Nang makarating kay Shenxing, magalang siyang sumaludo sa kanya at sinabi sa malinaw na boses. Pagbati, Senior, hiniling sa akin ng aking Hanord Master na. Nagmamadaling itinaas ni Shenxing ang kanyang kamay. Huwag ka nang magsalita pa. Maaaring mali ang narinig ng iyong Hanord Master. Hindi ko sinabi na gusto kitang kunin bilang disipulo. Sa halip, naisip ko lang na mayroong isang kayamanan sa aking koleksyon na babagay sa iyo. Nang matapos ang kanyang mga salita, kinuha niya ang isang bagay na tila isang pulse Ares at iniabot ito sa kanya ng may ngiti. Eto na, matagal na itong nakuha ng Old Master na ito, at palaging pinapahalagahan ito. Dahil bagay sa iyo, ibibigay ko ito sa iyo. Tingnan lamang ito bilang isang regalo para sa pagkakaroon ng isang mabuting master. Napabuntong hininga ang elders ng 7-star sect at ang mga kinatawan ng dakilang puwersa sa kinatatayuan habang nakatitig sa tila sinaunang pulse Ares. Ang pulse Ares na iyon ay tila isang nagtatanggol na Emperor artifact. Kahit na wala silang ideya kung gaano ito kalakas, tiyak na mahal ito dahil isa itong Emperor artifact. Hindi sila makapaniwala na handang ibigay ito ni Shenxing sa dalaga ng ganoon lang. Sa halip na direktang kunin ito, lumingon si Zhao Ya para matanong si Yang Kai, na inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya at tumangala na parang may isang bagay na kawili-wili sa kalangitan. Naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kilos, eleganteng sumaludo si Zhao Ya. Maraming salamat, Senior. Pagkatapos ay kinuha niya ang bracelet gamit ang dalawang kamay at ipinulupot sa kanyang palso. Ang bracelet, na mas malaki kaysa sa kanyang palso, ay biglang nagliwanag ng banayad na kinang at lumiit hanggang sa ganap itong magkasya sa kanya. Ang tanawin ay namangha kay Zhao Ya. Nakangiti, hinaplos ni Shenxing ang kanyang balbas. Talagang bagay ito sa iyo. Ang kanyang likod ay basang-basa sa pawis, bagaman, bilang siya naisip na siya ay reacted medyo mabilis, kung hindi, ito ay naging nakakahiya sa kanya. Tiningnan ni Zhao Ya ang bagong pulse Ares mula sa iba't ibang anggulo ng may kagalakan. Siya ay isang bata na nagmula sa isang mahirap na pamilya, kaya wala siyang alam tungkol sa mga accessories. Sa sinabi nito, ang mga batang babae na tulad niya ay likas na mahilig sa mga ganoong bagay. Sa sandaling iyon, nakita niyang si Shenxing ay pala kaibigan at mapagbigay, kaya't binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Ang sect master ng Golden Spring Sect ay biglang nagsalita ng nakangiti. Dahil binigyan ka ng regalo ni Senior Shen, magiging kawalang galang para sa akin na hindi rin gawin iyon. Dito, ang trinket na ito ay hindi kasing halaga ng regalo ni Senior Shen, ngunit sana ay magustuhan mo ito. Kasunod nito, naglabas siya ng isang maliit na hairpin na may totoong pulang tutubi na gawa sa jade sa ibabaw nito. Ito ay malinaw na isa pang defensive artifact. Kahit na mas mababa ito sa bracelet dahil daw source order lang ito, ito talaga ang pinakamahal na bagay na taglay ng sect master ng Golden Spring Sect. Para sa akin ba ito? Nagulat si Zhao Ya. Nakangiting tumango ang sect master ng Golden Spring Sect. Talagang hindi na kailangan. Si Zhao Ya ay mukhang nahihiya at nag-aalangan, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, mabilis niyang kinuha ang hairpin at inilagay sa kanyang ulo. Dahil ang sect master ng Golden Spring Sect ay nagbigay din sa kanya ng regalo, ang mga kinatawan ng iba pang mga sect ay natural na walang lakas ng loob na hindi mag-alok ng isang bagay. Higit pa rito, isa itong magandang pagkakataon para makipagrelasyon sa ancestor ng 7-star sect. Kaya naman, lahat sila ay nangisda ng pinakamahal na mga bagay sa kanilang mga koleksyon at iniregalo ang mga ito sa maliit na batang babae. Maliban sa mga kinatawan ng ibang mga sekta, ang mga elder ng 7-star sect ay ganoon din ang ginawa. Siya ay isang disipulo ng kanilang sariling sekta kung tutuusin. Dahil ang mga tagalabas ay naging mapagbigay, hindi sila maaaring manood na lamang ng palabas at walang magawa. Kaya naman, nagkusa si Shang Guanji na magpasa ng regalo sa kanya, at ganoon din ang ginawa ng ibang mga elder at protector. Sa isang kisap mata, si Zhao Ya ay natatakpan ng mga regalo. Ang mga bagay na nakabalot sa kanyang ulo, katawan, at mga kamay ay pawang mahalaga at bihira. Nang makita iyon, mabilis siyang binigyan ni Shang Guanji ng space ring para itago ang mga reg along iyon. Samantala, ang mga nanunood ay natulala, iniisip na ang batang babae na nagngangalang Zhao Ya ay magiging isang sumisikat na bituin mula sa araw na iyon. Nakatanggap na siya ng napakaraming regalo noong siya ay kinuha pa lamang bilang isang disipulo.
Gaano siya magiging matagumpay kapag naging sapat na ang kapangyarihan niya isang araw? Nakikita mo ba yon? Iyan ang pagkakaiba niyong dalawa. Sabi ni Yang Kai sa maliit na boses. Si Zhao Yebai, na nakatayo sa tabi niya, ay nakangiting tumingin kay Joya at tumango. Ikaw at siya ay mula sa magkaibang mundo. Kung para siyang phoenix sa langit, wala kang pinagkaiba sa isang loach sa putikan. Siya ay bata pa ngayon. Gayunpaman, kapag lumawak ang kanyang isip habang siya ay lumalaki, malilimutan niya kung sino ka. Maaalala lang niya minsan sa isang siglo na mayroon siyang kalaro noon na nagngangalang Zhao Yebai. Patuloy na sinisira ni Yang Kai ang kanyang kumpiyansa. Napakamot ng ulo si Zhao Yebai saglit bago tumanggi. Matutuwa ako dahil maayos si Xiaoya. At saka, hinding-hindi niya ako makakalimutan. Tinitigan siya ni Yang Kai, pagkatapos ay sinabing, sana may isip mo pa rin iyon paglaki mo. Ang disciple recruitment ng 7-star sect ay natapos sa isang positibong tala. Mabilis na kumalat ang balita na may 2 disciples na may A-rank aptitude sa panahon ng recruitment. Ang isa sa kanila ay nahayag na may kakayahan habang ang isa ay nakamit ang isang resulta ng kakayahan. Ang huli ay talagang isang kababalaghan. Dagdag pa rito, sinabi na ang isang ancestor na may hindi mapag-aalinlangan ng paglilinang ay lumitaw ng wala saan sa 7-star sect, at kinuha niya ang batang babae na may kakayahang maging kanyang disipulo. May chismis na si Shenxing, na nandoon para manood ng palabas, ay hindi nang ahas na maging walang pakundangan sa harap ng bagong ancestor na ito at nakaranas pa nga ng maliit na pag-urong sa kanyang mga kamay. Si Shenxing ay isang second-order Emperor Realm Master mula sa Southern Star Palace, at dahil naranasan niya ang isang kabiguan, ipinakita nito na ang ancestor ay tunay na kakilakilabot. Iyon ang dahilan kung bakit agarang naging pampamilyang pangalan ang 7-star sect. Mayroong 1,008 na hakbang sa hagdan na patungo sa Azure Jade Peak. 2 maliliit na bata ang nagtulungan at nagpalitan ng mga salita ng pampatibay loob habang sila ay umaakyat sa mga hakbang. Maya-maya lang, bumuhos sa kanila ang unos habang sila ay pasuray-suray at muntik nang mahulog sa bangin. Nagmamadali silang yumuko at niyakap ang isa't isa, nanginginig na parang mga pugo sa taglamig. Nang sa wakas ay narating na nila ang tuktok ng Azure Jade Peak, sila ay pagod habang sila ay nakahiga sa lupa at humihingal. Lumitaw si Yang Kai at tumayo sa harap nila sa susunod na sandali, nakatingin sa ibaba habang umiiling. Masyado kang mabagal. Sa matamlay na paraan, sinaman siya ng tingin ni Joya. Noong una, tumigil siya sa pagkamuhi sa kanyang Hanord Master pagkatapos niyang makatanggap ng maraming regalo. Tiyak, alam niya na salamat sa kanyang Hanord Master na ang mga taong iyon ay handang magbigay sa kanya ng napakaraming mahalagang kayamanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, muli siyang nagalit sa kanya, dahil napagtanto niya na ang kanyang Hanord Master ay talagang malamig ang dugo. Sa sandaling iyon, iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay, kung saan ang mga singsing, ang mga hairpin, at ang mga pulse areas ay lumipad palayo sa batang babae at nahulog sa kanyang mga kamay. Nagulat si Joya saglit, pagkatapos ay tumalon na parang pusa na natapakan ng isang tao ang buntot nito. Sinuntok si Yang Kai, kinurot siya nito at pumutol. Mga gamit ko yan, ibalik mo sila, ipinaliwanag ni Yang Kai. Mas makakasama lang sa iyo ang pag-asa sa mga panlabas na tulong kapag naglilinang ka. Ang mga bagay na ito ay hindi naiiba sa isang pasanin sa iyong mga balikat. Itatago ko ang mga ito para sa iyo sa ngayon. Maari mong ibalik ang mga ito kapag nagamit mo na ang mga ito. Pinulupot ni Joya ang kanyang mga kamay sa braso ni Yang Kai at kumapit na may agrabyado na ekspresyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Naramdaman niya na ang lalaking ito ay mas katulad ng isang masamang bandido kaysa sa kanyang master. Hinikayat siya ni Zhao Yebai sa pagsasabing, Xiaoya, siya ay isang senior expert, dapat mong pakinggan siya. Sinulyapan siya ni Yang Kai at nginisyan. Tigilan mo na ang pambabole sa haring ito. Walang kwenta. Arg. Direktang kinagat ni Joya ang braso ng lalaki, ngunit habang si Yang Kai ay nanatiling hindi nababagabag, naramdaman ni Joya ang kanyang mga ngipin na halos malaglag habang ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha. Gabi na, kaya siguro magpahinga ka na. Tuturuan kita kung paano magtanim bukas. Inihagis ni Yang Kai ang batang babae at nawala. Habang nakaupo sa lupa, nagpalitan ng tingin ang mga bata at tumahimik. Ilang sandali pa, bumantong hininga si Joya at sinabing, Brother Yebai, miss ko na sina Auntie Lu, Lola, at Uncle Yang. Habang tinutulungang imasahe ang kanyang mga binti, sinabi ni Zhao Yebai. Miss ko na rin sila. Pagkatapos ay tumangala siya sa langit. Sa palagay ko ay bumalik si Uncle Yang sa bayan upang ipaalam sa ina at lola ngayon.
Siguro nagkakaroon sila ng matamis na bigas dumplings ngayon. Sa pagbanggit ng pagkain, nagsimulang tumunog ang kanilang mga tiyan. Noon lang nila naalala na wala pa silang makakain o maiinom mula nang magsimula ang disciple recruitment kaninang umaga. Maghanap tayo ng pagkain. Tinulungan siya ni Zhao Yebay na isuot ang kanyang sapatos at hinayla siya pataas. Pagkatapos, nag-shuffle sila patungo sa isang kumpol ng mga palasyo. Makalipas ang isang oras, matamlay nilang idiniin ang kanilang mga likod sa isang haligi sa Grand Hall habang kumakalom ang kanilang mga tiyan. Walang anumang pagkain sa lugar na ito, kahit isang patak ng tubig. Masamang tao. Umungo si Joya sa maluwag na Grand Hall. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yang Kai nang wala sa sarili, na natakot sa mga bata sa kanilang talino. Nahihirapang bumangon si Zhao Yebay at sumaludo sa kanya sa magalang na paraan. Matagal na kaming walang pagkain ni Xiaoya, Senior. May makakain ba dito? Binigyan siya ni Yang Kai ng masamang tingin at malamig na sinabi. Hindi, gusto mo ba kaming patayin sa gutom? Tumangala si Joya sa lalaki. Kung ganoon, bakit mo pa ako kinuha bilang iyong disipulo? Sumagot si Yang Kai. Tiyak na hindi ka bibigyan ng pagkain ng isang masamang tao, ngunit maaaring ayaw ng iyong master na makita kang patay sa gutom. Nagulat si Zhao Yebay saglit, pagkatapos ay palihim na hinayla ang damit ni Zhaoya. Noon natauhan si Zhaoya. Habang nakayuko ang kanyang ulo, itinaas niya ang kanyang mga kamao at nag-aatubili na bamulong. Ako ay nagugutom at nauuhaw, Master. Tumanggo si Yang Kai. Sandali, nang matapos ang kanyang mga salita, nawala siya sa hangin. Kasunod ng isang lagok, random na tumingin si Zhao Yebay sa paligid at nahihirapang nagtanong. Xiaoya, maaari bang multo ang iyong master? Habang namumutla ang mukha, damaykit si Joya sa batang lalaki. Huwag mo akong takutin, Brother Yebay. Martial Pick, Kabanata 4687. Ang disipolo ay dumating na sa edad. Ilang sandali pa, bumalik si Yang Kai na may dalang isang mangkok ng kanin at ipinasa ito kay Joya. Pagkatapos kunin, tumangala si Joya sa kanya. Isa lang. Hindi pa ba sapat? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Kailangan ding may pagkain si Brother Yebay. Nagmamadaling umiling si Zhao Yebay. Ayos lang. Hindi ako gutom. Malungkot na tumingin si Joya kay Yang Kai. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang mangkok ng kanin, Master? Hindi. Nang matapos ang kanyang mga salita, umalis si Yang Kai sa lugar. Ang kuripot na lalaki. Galit na galit si Joya, dahil hindi lang malamig ang dugo ng kanyang master, ngunit kuripot din siya. Sa sinabi nito, sa wakas ay mayroon na silang makakain. Sa sandaling ito, naiinis siya sa kanyang master. Alam niya na ito ang mangyayari, hindi siya papayag na maging kanyang disipulo. Ito ay katawa-tawa na inaapi ng isang matanda ang dalawang batang bata. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghikayat sa isa't isa na mauna na ang pagkain, ang mga bata ay pagkatapos ay tuwang-tuwa sa kanin. Bagamat nagugutom pa sila matapos ang kanin, nakabawi sila ng kaunting lakas. Mayroong 4 na panahon sa Void Continent at dahan-daang lumipas ang mga taon. Dahil si Joya ay may pambihirang kakayahan, ang elders ng 7-star sect noong una ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Naniniwala sila na dahil sa kanyang kakayahan, magiging maayos ang kanyang paglalakbay sa paglilinang dahil marahil ay aabutin lamang siya ng ilang taon bago siya makarating sa Emperor Realm. Gayunpaman, lumipas ang 10 taon, at nakarating lamang siya sa True Element Boundary. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, ang martial daw ay nahahati sa Tempered Body, Initial Element, Chi Transformation, Separation and Reunion, True Element, Immortal Ascension, Transcendent, Saint, Saint King, Origin Returnal, Origin King, Thou Source, at Emperor Kaharian. Mayroong 13 Great Realms sa kabuuan. Bagamat itinuturing na mabilis na naabot ni Joya ang True Element Boundary sa loob ng 10 taon, hindi niya naabot ang kanyang kakayahan. Dapat pansinin na si Miao Feiping, na sumali sa 7-star sect ng sabay-sabay, ay nasa Transcendent Realm na ngayon, na 2 Great Realm na nauna kay Joya. Nang kumalat ang balita, inakala ng iba na ang ancestor mula sa 7-star sect na nakatira sa Azure Jade Peak ay hindi isang mahusay na master. Bagamat siya ay makapangyarihan, hindi niya alam kung paano aalagaan ang kanyang disipulo. Walang kulang sa mga ganitong tao sa mundong ito. Habang sila ay sanay sa paglilinang, hindi sila marunong magturo. Ang mga taong iyon ay naawa kay Joya dahil ang kanyang kakayahan ay nasayang matapos siyang maging disipulo ng maling master. Para naman sa manggagawa na si Zhao Yebay na nanirahan sa Azure Jade Peak sa tabi ni Joya, siya ay nakalimutan ng karamihan ng mga tao.
Tanging ang mga disipulo ng 7-star sect lang ang nakakakita sa kanya na napupuno ng trabaho araw-araw. Lumipas ang 10 taon, at ang mga batang-bata, na 8 taong gulang noon, ay mga kabataan na ngayon na 18 taong gulang kamakailan. Matapos magtrabaho bilang isang manggagawa sa loob ng 10 taon, si Zhao Yebei ay naging isang masungit na binata na ang mga mata ay maliwanag. Sa ilalim ng Azure Jade Peak, dumating si Zhao Yebei sa isang ilog na may 2 malalaking balde at pinuno ang mga ito. Bago pa man siya makaalis, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na humahakbang patungo sa kanya. Ang mga taong ito ay pawang mga disipulo mula sa 7-star sect. Ang isa sa kanila ay isang magandang mukhang binata na napapaligiran ng grupo ng mga tao, na parabang siya ang buwan habang ang iba ay mga bituin. Siya ay mas matanda kay Zhao Yebei ng ilang taon, at ang natitiklap na bentilador sa kanyang kamay ay nagdagdag ng malayo, marangal na hangin sa kanya habang siya ay lumilipad. Nang marinig ni Zhao Yebei ang mga ingay at tumangala, ang kanyang mukha ay hindi sinasadya. Naabot ng grupo ng mga tao si Zhao Yebei at pinalibutan siya. Ang gwapong binata na namumuno sa grupo ay isinara ang kanyang natitiklap na pamaypay at idinikit ito sa likod ng kanyang buhok bago tinitigan ng mahinahon si Zhao Yebei at nagtanong. Napasa mo ba kay Junior Sister Ya ang bagay na sinabi ko sa iyo 2 araw na ang nakakaraan? Napakamot ng ulo si Zhao Yebei. Ginawa ko. Napakunot ang noo ng binata. Ibinigay mo ba ito sa kanya? Tumanggaw si Zhao Yebei. Ang nabalisa na binata ay nagtanong. Ano ang sinabi niya? Sumagot si Zhao Yebei. Wala. Natigilan ang binata, pagkatapos ay nagtanong. Nabasa ba niya ito? Gusto mo bang malaman ang totoo? Maingat na tanong ni Zhao Yebei. Pinandilatan siya ng binata. Siyempre gusto kong malaman ang totoo. Sa prangka na paraan, sumagot si Zhao Yebei. Hindi niya ito binasa. Sa halip, pinunit niya ito at sinabihan akong huwag kang pansinin sa susunod. Ang mapang-asar na ekspresyon ng binata ay agad na nalungkot. Namutla pa nga ang mukha niya na parabang nasaktan siya ng husto. Senior Brother Liu, tawag ni Zhao Yebei. Kailangan kong ibalik ang mga balde ng tubig na ito sa Azure Jade Peak. Aalis na ako ngayon. Ang binata na may apelyidong Liu ay natauhan at sinabi sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Siguro ay binastos mo ako sa harap ni Junior Sister Ya. Kung hindi, bakit niya pupunitin ang sulat ng hindi man lang tinitingnan? Nang makita niya si Zhao Ya sa huling pagkakataon, ngumiti ito sa kanya. Kung hindi siya interesado sa kanya, bakit siya maglalagay ng napakatamis na ngiti? Mabilis na ikinaway ni Zhao Yebei ang kanyang mga kamay. Hindi. Sa katunayan, wala na akong ibang sinabi dahil sinabi ko lang sa kanya na ito ay ibinigay mo sa kanya, Senior Brother Liu. Sinabi niya sa akin na hindi niya alam kung sino ka at ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Tumahol si Senior Brother Liu habang winawagayway ang kanyang kamay. Bugbugin mo siya. Kasing bilis ng kidlat, yumuko si Zhao Yebei at kinulat ang kanyang anyo habang pinoprotektahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Wag ang mukha. Napakakinas ng kanyang mga galaw na halatang nagawa na niya ito ng maraming beses. Sa bawat araw na lumilipas, si Zhao Ya ay nagiging mas maganda at kaakit-akit. Dahil dito, lahat ng mga lalaking disipulo sa sekta na nagkaroon ng pagkakataong makilala siya ay natulala sa kanyang kagandahan. Sa kasamaang palad, namumuhay siya sa Azure Jade Peak, at hindi siya bababa ng bundok maliban kung talagang kinakailangan, na naging imposible para sa mga fellow brothers na ito na masulyapan ang kanyang kagandahan. Dahil dito, si Zhao Yebei, na kailangang umakyat at bumaba ng bundok araw-araw, ay naging kanilang mensahero. Sa katunayan, si Zhao Yebei ay nagpasa ng maraming liham ng paibig kay Zhao Ya sa paglipas ng mga taon, ngunit palagi niyang pinaghihiwalay ang mga ito. Sa una, ang mga fellow brothers ay nag-iingat sa ancestor na naninirahan sa Azure Jade Peak, kaya hindi sila nang ahas na hawakan si Zhao Yebei. Pagkatapos ng lahat, ang brat na ito ay isang manggagawa mula sa Azure Jade Peak, kaya kailangan nilang maging magalang sa kanyang may-ari. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang ancestor ay talagang walang pakialam sa buhay o kamatayan ni Zhao Yebei, kaya nagsimula silang kumilos ng mas walang prinsipyo. Bilang resulta, si Zhao Yebei ay nagdusa ng husto sa paglipas ng mga taon. Sa kabutihang palad, alam ng mga umaatake ang kanilang mga hangganan dahil hindi nila siya bibigyan ng matinding suntok. Alam na siya ay isang mortal lamang na hindi kailanman nag-cultivate, gumamit lamang sila ng kaunting brute force sa halip na ang kanilang cultivation. Isang serye ng mga kamao at paang damapo kay Zhao Yebei habang ang alikabok ay tumataas sa hangin, at hindi nagtagal ay natakpan siya ng mga pasa. Anong nangyayari dito?
Biglang may narinig na sumisigaw. Sa sumunod na sandali, isang matipunong binata ang tumakbo palabas ng kalapit na kagubatan at dumaong na may marahas na puwersa na bumangga sa mga lalaking disipulo sa paligid ni Zhao Yebay at nagkalat sila. Ang ilan sa mga mahihina ay nahulog pa sa lupa. Nanlaki ang mata ni Senior Brother Liu at napabulalas. Miao Feiping. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Miao Feiping, na nagmula rin sa 7 Stars Town at sumali sa 7 Star Sect kasama si Zhao Ya. Ngayon, isa na siyang Transcendent Realm Master, na ang cultivation ay nauna ng malayo sa iba sa parehong edad. Ang mga elder ng sekta ay may mataas na pag-asa para sa kanya at pinagkalooban siya ng halos walang limitasyong mga mapagkukunan. Kahit na maraming senior brothers, na mas matanda, ay mas mahina kaysa sa kanya. Binuhat ni Miao Feiping si Zhao Yebay at sinuri bago nagtanong. Ayos ka lang ba? Napangiti si Zhao Yebay. Okay lang ako. Ang mga fellow brothers na ito ay tinutulungan lang ako na matanggal ang cramp. Umismid si Miao Feiping. Simula kailan ang pag-eehersisyo ng cramp ay humantong sa mga pasa. Kamusta ka pa sa mod tumawa? Kung ganoon, dapat ba akong umiyak? Kinagat ni Zhao Yebay ang kanyang mga labi. Ngumuso si Miao Feiping, pagkatapos ay lumingon kay Senior Brother Liu. Ikaw ay isang maluwalhating disipulo ng 7 Star Sect, hindi ba? Ipinagmamalaki mo bang inaapi mo ang isang mortal na hindi pa nakakapagtanim noon sa napakaraming tao? Si Senior Brother Liu at ang iba ay hindi maglakas loob na magsabi ng anuman. Ang kanilang kultibasyon ay mas mababa kaysa kay Miao Feiping, at sila ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kanya, na isang paboritong disipulo sa mga elder sa sekta, kaya hindi sila maglakas loob na magsalita pabalik. Kung siya ay nasaktan, sila ay bugbugin ng walang pagkakataong makaganti dahil ang kanilang mga masters ay hindi manindigan para sa kanila. Nag-aaksaya na ng aapi sa mahihina ngunit natatakot sa malakas. Hindi ko madudumihan ang aking mga kamay sa pamamagitan ng paghampas sa inyong lahat. Bagamat hindi ko kayo haharapin lahat, may isang tao na tiyak na haharapin. Nang marinig iyon, mukhang tuwang-tuwa si Senior Brother Liu sa halip na makaramdam ng takot. Isang inis na Miao Feiping ang walang tiyag ang iwinagayway ang kanyang kamay. Mawala kayong lahat. Kaya nagmadaling naghiwa-hiwalay ang mga tao. Pagkaalis nila, lumingon si Miao Feiping kay Zhao Yebay at hinipo ang kanyang noo. Saan ba ako magsisimula? Sinabi ko sa iyo na huwag maging isang manggagawa sa Azure Jade Peak, ngunit hindi ka nakikinig sa akin. Nakakatuwa bang bugbugin kada ilang araw? Nakangiti lang si Zhao Yebay. Kunin mo. Hinagisan siya ni Miao Feiping ng bote ng porselana. Ilapat mo ito sa iyong mga pasa. Makakatulong ito sa pagpapagaling sa kanila. Hindi siya tinanggihan ni Zhao Yebay habang kinuha niya ang bote ng porselana at sinimulang gamitin ang nilalaman nito. Napabuntong hininga si Miao Feiping. Mga bata pa lang tayo noon. Para hayaan si Little Sister Yan na maging disciple ng ancestor, hiniling mong maging worker sa Azure Jade Peak. Lumipas ang maraming taon, at nasa true element boundary na si Xiaoya. Ang kanyang kinabukasan ay magiging mas maliwanag, kaya hanggang kailan mo siya mapoprotektahan. 100 taon mula ngayon, si Xiaoya ay mananatiling pareho habang ikaw ay matanda na. Gusto mo bang araw-araw siyang humarap sa isang matandang lalaki at umiiyak? Natahimik si Zhao Yebay. Tinapik ni Miao Feiping ang balikat ng kausap. Mas maigi ang panandali ang sakit kaysa sa matagal na pagdurusa. Matulog ka na lang dyan. Sagot ni Zhao Yebay sa maliit na boses. Bumalik ako sa 7 Stars Town kanina at nakilala ko sina Auntie Lu at Lola Jo. Sabi pa ni Miao Feiping. Tumangala si Zhao Yebay. Kumusta ang aking ina at lola? Sagot ni Miao Feiping na may kakaibang ngiti. Huwag kang mag-alala, ayos lang sila. Ang nakakapagtaka ay mas bumabata si Lola imbes na tumanda dahil nabawasan na ang mga kulubot sa mukha. Hindi pa bumabata ang nanay mo, pero hindi siya nagbago kahit kaunti. Hindi ako makapaniwala nang makita ko sila. Hindi pa sila nakakapagtanim noon, kaya paano nila pinananatiling bata ang kanilang mga mukha? Paano si Uncle Yang? Nagtanong si Zhao Yebay. Sumagot si Miao Feiping. Umalis ang Uncle Yang mo 2 taon na ang nakakaraan. Bago siya umalis, sinabi niya sa iyong ina na ipaalam sa iyo na dapat mong alagaan ang iyong sarili sa 7 Star Sect. Makakauwi ka palagi kung hindi ka masaya. Wala na si Uncle Yang. Ang liwanag sa mga mata ni Zhao Yebay ay lumabo ng husto. Hindi siya nagkaroon ng tunay na ama noon, ngunit si Uncle Yang ay parang isa lang sa kanya. Noong bata pa siya, lagi niyang inaasam na ang kanyang Uncle Yang ay magsasama-sama sa kanyang ina para tawagin siyang ama.
Gayunpaman, sa tuwing magsasabi siya ng ganoong mga saloobin, siya ay makakakuha ng pambubugbog mula sa kanyang ina. Narinig niya mula kay Lola Jo na may ilang asawa si Uncle Yang, kaya hindi nararapat na gumala siya sa labas ng mundo ng mahabang panahon. Kailangan niyang bumalik ng maaga o huli. Sinabi din ng Uncle Yang mo na bibisitahin niya ulit kayo ni Xiaoya balang araw. Dagdag ni Miao Feiping. Noon ay ngumiti si Zhao Yebay. Nakuha ko. Dapat bumalik ka ngayon. Ikinaway ni Miao Feiping ang kanyang kamay. Sige, aalis na ako. Sabi ni Zhao Yebay at kinuha ang mga balde na puno ng tubig bago tumakbo patungo sa tuktok. Ang mga sulok ng noo ni Miao Feiping ay kumunot, iniisip na kahit na ang brat na ito ay hindi pa nalilinang dati, ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Kung tutusin, ang isang ordinaryong mortal ay hindi kayang magdala ng dalawang higanteng balde ng tubig at sprint paakyat ng bundok na parang koneho. Marshall Peak, Kabanata 4688. Kaparusahan. Walang ideya si Zhao Yebay kung ano ang nangyayari sa kanya. Habang lumalaki siya, lalo siyang lumakas. Wala man lang siyang naramdamang pressure sa paghawak ng dalawang balde na puno ng tubig. Palihim niya itong sinubukan sa isang malaking bato, na may bigat na humigit kumulang 1,000 kilo, at madali niya itong binuhat gamit ang isang kamay lamang. Sa makatuwid, wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang tunay na limitasyon. Hindi niya itinago ang katotohanan ito kay Xiaoya. Dahil magkasama silang lumaki, walang sikreto sa pagitan nila. Ayon kay Xiaoya, palaging may mga mahuhusay na tao sa mundo na ipinanganak na may mga kakayahan na hindi kayang taglayin ng iba. Ang ilang mga tao ay nagkaroon pa nga ng likas na lakas sa hindi malamang dahilan. Naniniwala si Zhao Yebay na isa siyang ganoong tao. Bukod dito, mula nang tumira siya sa tuktok 10 taon na ang nakalilipas, hindi pa siya nagkasakit. Bagamat palagi siyang binubugbog, inakala lang niya na makapal talaga ang balat at malakas ang laman. Ang anumang mga pasa o sugat na natamo niya ay mawawala lahat pagkatapos ng isang gabing pagtulog. Dahil doon, nasa sabik na hinanap ni Xiaoya ang kanyang master at sinabi sa kanya na si Zhao Yebay ay may kakaibang pangangatawan. Nakiusap siya sa kanyang master na suriin ang kakayahan ni Zhao Yebay upang ang huli ay maging kanyang disipulo din. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pagsusuri, sinabi pa rin ng kanyang master na ang kakayahan ni Zhao Yebay ay karaniwan at wala siyang intensyon na kunin siya bilang isang disipulo. 10 taon na ang nakalipas mula nang magsimulang magtanim si Xiaoya, kaya hindi na siya isang batang babae na walang alam. Alam na ang kanyang master ay napakalakas at may kaalaman, nalungkot siya sa kanyang paghatol. Lihim niyang itinuro kay Zhao Yebay ang secrety art at secret techniques na ibinigay sa kanya ng kanyang master upang siya ay makapaglinang kasama niya, sa pag-aakalang ang resulta ng kanyang kakayahan ay magiging malinaw lamang pagkatapos niyang simulan ang paglinang. Ang ikinagalit niya ay ang sutil na si Zhao Yebay ay hindi kailanman sinubukang linangin. Sinabi niya na hindi siya maaaring magtanim ng walang pahintulot ng senior. Nagalit ito kay Xiaoya. Umakyat ang binata sa hagdan ng Azure Jade Peak. Habang hawak niya ang dalawang malalaking balde na puno ng tubig, hindi siya pinabagal ng mga ito kahit kaunti. Sa halip, siya ay naging mas mabilis dahil ang kanyang mga kamay ay napaka-steady. Ni isang patak ng tubig ay hindi natapon mula sa mga balde. Habang tumataas ang kanyang bilis, nabuo ang mga layer ng ripples sa void sa paligid ni Zhao Yebay. Gayunpaman, hindi alam ng binata ang mga pagbabagong ito. Mahilig lang siyang tumakbo ng ganito, parang isda na lumalangoy sa karagatan. Pakiramdam niya ay malapit na siyang sumanib sa mundo. Ang 1,008 hakbang na ito ay nagsagawa ng mga maliliit na bata sa isang buong araw upang umakyat habang ang mga paltos ay nabuo sa kanilang mga talampakan noong nakaraan. Gayunpaman, madali nang maabot ni Zhao Yebay ang tuktok sa loob ng wala pang 1 oras. Nang marating niya ang tuktok ng Azure Jade Peak, nakita niya ang isang magandang dalaga na nakatayo doon na naghihintay sa kanya. Ang kagandahan ng dalaga ay parang hininga ng sariwang hangin, kaya hindi nakapagtataka na ang mga fellow brothers mula sa 7-star sect ay hinding-hindi makakalimutan tungkol sa kanya sa sandaling pagtitig nila sa kanya at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang maipasa ang mga liham ng pag-ibig sa kanya. Brother Yebay. Si Xiaoya ay nagbigay ng matamis na ngiti. Huminto si Zhao Yebay sa kanyang kinatatayuan. Habang nakatitig sa dalagang nasa harapan niya, natarante siya habang inaalala ang sinabi ni Miao Feiping sa kanya. Itinagilid ni Xiaoya ang kanyang ulo. Anong problema? Wala. Umiling si Zhao Yebay. Nagawa mo na ba ang iyong takdang aralin? Bakit mo ako hinihintay dito? Inilahad ni Xiaoya ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang kunin ang mga balde, ngunit tumabi si Zhao Yebay para iwasan ang mga ito. Hindi na kailangan iyon.
Ito ang aking tungkulin. Sasawayin ka ni Senior kapag nakita niyang tumulong ka. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagreklamo. Masyadong mahigpit si Master, laging sinasabi na hindi ko kaya ito at iyon. Sobrang nakakaasar. Nakangiting sumagot si Zhao Yebay. Ginagawa ito ni Senior para sa iyong ikabubuti. Bahagyang itinaas ni Zhao Ya ang kanyang ilong nang may naamoy siya. Habang sumisinghat-singhat siya, may pag-aalinlangan siyang tumingin kay Zhao Yebay. Bago pa siya makalapit, si Zhao Yebay ay tumakbo ng nakakahiya habang sumisigaw. Dapat kang magpahinga, Xiaoya. Tatawagan kita kapag handa na ang pagkain. Sige. Sagot ni Zhao Ya habang nakangiting nakatingin sa kanyang nawawalang likod. Nang mawala ang kanyang anyo, nawala ang ngiti sa mukha ni Zhao Ya habang nag-aapoy sa galit ang kanyang malinaw na mga mata. Iyon ay dahil nakatanggap siya ng amoy ng panggamot na halimuyak mula kay Zhao Yebay. Pagkatapos ay tumalikod siya at humakbang pasulong. Makalipas ang ilang hakbang, nasa baba na siya ng bundok. Gaya ng dati, nakarating siya sa ilog. Sa kasalukuyan, si Miao Feiping ay nakaupo sa isang malaking bato habang umunguya siya sa isang tangkay ng damo na kinuha niya mula sa kung saan. Nang marinig ang kaluskos, lumingon siya at ngumiti. Mas maaga kang dumating kaysa sa inaasahan ko. Nagtanong si Zhao Ya. Sino ang mga iyon? Napakalamig ng boses niya na halos ma-freeze ang ilog. Napabuntong hininga si Miao Feiping. Nangyayari ito sa bawat pagkakataon. Hindi mo ba alam kung bakit nila ito ginagawa? Yung mga lalaking binugbog mo tuwang-tuwa na sinuntok. Inapi nila si Zhao Yebay dahil gusto nilang tumayo ka para sa kanya para makita kanila. Natuwa pa rin sila kahit na nabugbog sila ng black and blue. Sinabi ni Zhao Ya sa nakapikit ng ngipin. Masyado akong maamo noon. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Miao Feiping. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pagkakataong ito? Wala itong kinalaman sa iyo. Sabihin mo lang kung sino sila. Umiling si Miao Feiping. Hindi mo matatalo ang taong iyon sa pagkakataong ito. Nasa 3rd stage ka lang ng True Element Boundary habang siya ay nasa 9th stage. Isang hakbang na lang ang layo niya para makarating sa Immortal Ascension Boundary, kaya paano ka magiging kapareha para sa kanya? True Element Boundary 9th stage. Napabuntong hininga si Zhao Ya. Napapikit siya nang biglang tumaas ang aura niya. Nagulat si Miao Feiping dahil wala siyang ideya sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, biglang nalaglag ang kanyang panga sa hindi makapaniwala. Hindi na niya namalayan na nalaglag na pala ang damong inunguyan niya. Iyon ay dahil naramdaman niya na ang aura ni Zhao Ya, na na-stuck sa True Element Boundary 3rd stage, ay biglang nagsimulang tumaas at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng paghinto. Nang sa wakas ay umabot na ito sa tuktok, biglang nakamit ni Zhao Ya ang isang pambihirang tagumpay habang kumalat ang isang pressure wave mula sa kanyang katawan. Siya ay nasa True Element Boundary 4th stage. Hindi pa iyon ang katapusan. Ilang sandali lang, nakarating siya sa 5th stage at pagkatapos ay sa 6th stage. Ilang sandali lang ang inabot niya para masira ang 3 minor realms. Nang makita ito, si Miao Feiping ay nabigla habang iniisip niya na marahil ito ang kapangyarihan ng isang taong may kakayahan. Ang pagkamit ng isang pambihirang tagumpay ay kasing dali ng pagkain o pag-inom ng tubig sa kanya. Mayroon din siyang rank A aptitude, at ang kanyang cultivation ay mabilis na tumaas sa paglipas ng mga taon na ang kanyang pag-unlad ay mas malaki kaysa sa kanyang mga fellow brothers. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi pa rin siya maihahambing kay Zhao Ya pagkatapos na masaksihan ang ginawa nito. Ito ang unang pagkakataon na natuklasan niya na maaaring makamit ng isang tao ang isang pambihirang tagumpay tulad nito. Bagamat ang True Element Boundary 6th stage ay 3 minor realms pa rin sa ibaba ng 9th stage, ang gap ay makabuluhang pinaikli. Ang mga sulok ng mukha ni Miao Feiping ay kumaibot dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mas mababa siya sa sinuman. Nang makitang si Zhao Ya ay nagninangas na may layuning pumatay, tumigil siya sa pagtigil at binigyan siya ng listahan ng mga pangalan. Iniabot ni Zhao Ya ang kanyang kamay at nagpatawag ng pilak na si Bat bago tumalikod para umalis. Naramdaman ni Miao Feiping ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib nang maramdaman niyang may seryosong mangyayari. Kaya dali-dali niyang nakontak ang kanyang Hanord Master, si Guan Chenxing. Wala pang isang oras, ang insidente ng tangkang pagpatay ay nagpadala ng shockwave sa 7-star sect. Sa ilang kadahilanan, isang disipulo na nagngangalang Liu Yi ang nakipag-away sa Zhao Ya ng Azure Jade Peak. Sumabak sila sa isang matinding labanan, ngunit ang nakakagulat, si Liu Yi, na 3 minor realms sa itaas ng kabilang partido, ay walang kapangyarihan na lumaban sa buong panahon. Kung hindi nakialam si Elder Guan Chenxing sa tamang panahon, binawian na sana ng buhay si Liu Yi.
Sa kabila nito, si Liu Yi ay lubhang nasugatan kaya aabutin siya ng 3 hanggang 5 buwan bago gumaling. Ang labanan ay nagulat sa lahat sa 7-star sect. Natural na may ilang away sa pagitan ng mga disipulo sa iisang sekta sa paglipas ng mga taon, at kung minsan ay nasugatan ang mga disipulo, ngunit walang sino man ang magtatangka na patayin ang kanilang mga fellow brothers o sister. Gayunpaman, ginawa iyon ni Zhao Ya sa pagkakataong ito. Ayon sa mga nanonood, ang bawat galaw ni Zhao Ya ay puno ng pagpatay na layunin dahil tila determinado siyang wakasan ang buhay ni Liu Yi. Ang pagkakakilanlan ni Zhao Ya ay hindi pangkaraniwan dahil siya ang nag-iisang disciple ng ancestor na naninirahan sa Azure Jade Peak. Kahit na ang pagunlad ni Zhao Ya ay nabigo sa elders ng 7-star sect, ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay hindi magbabago dahil lamang doon. Kung may iba pang alagad na gumawa ng ganoong bagay, siya ay pinalayas sa sekta, o mas masahol pa, ang kanilang paglilinang ay mapilayan. Gayunpaman, walang maglalakas loob na gawin iyon kay Zhao Ya. Higit pa rito, ito ay isang labanan sa pagitan ng isang True Element Boundary 6th stage na disipulo at isa sa 9th stage. Gayunpaman, si Liu Yi, ang di umano'y mas malakas, ay ganap na walang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bihira na ang isang mahinang cultivator ay maaaring talunin ang isang mas malakas, kaya mahirap maunawaan kung bakit nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng mga kapangyarihan ng dalawang ito nang sila ay nag-away. Si Liu Yi ay ibinalik ng kanyang Horde Master habang ang elders ng 7-star sect ay nagsama-sama sa kalagitnaan ng gabi upang tingnan ang bagay at gumawa ng plano para linisin ang kalat. Sa kabilang banda, palihim na bumalik si Zhao Ya sa Azure Jade Peak, ngunit sa sandaling maabot niya ang tuktok, nakita niya ang kanyang Horde Master na nakatayo roon, walang tibo na nakatingin sa kanya. Nanigas si Zhao Ya habang nakayuko ang kanyang ulo at nahihiyang naglakad palapit kay Yang Kai. Habang nakatingin sa kanyang mga paa, tinawag niya, Master. Noong bata pa siya, nanumpa siya na maglilinang siya ng husto upang matalo niya ang kanyang master balang araw at matikman niya itong maging manggagawa. Gayunpaman, pagkatapos na gumugol ng higit sa 10 taon sa kanya, wala na siyang masungit at agresibong pag-iisip. Napakahusay ng pakikitungo sa kanya ng kanyang master, at itinuring niya itong isang master pati na rin bilang isang ama. Nalampasan mo ang 3 yugto. Mahinahong tanong ni Yang Kai. Maingat na tumango si Zhao Ya. Nang marinig ang sagot, bumantong hininga si Yang Kai. Dahil sa iyong lakas, madali mong nakaharap ang isang batang True Element Boundary 9th stage kahit na nasa 3rd stage ka lang. Hindi mo kailangang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Kinagat ni Zhao Ya ang kanyang mga labi. Hindi ko inaasahan na siya ay mahina. Sinabi ni Yang Kai. Hindi sa mahina siya, kundi malakas ka. Tumangala si Zhao Ya at binigyan siya ng isang matangkad na ngiti. Lahat ito ay salamat sa patnubay ng Horde Master sa mga nakaraang taon. Sa sandaling iyon, lumingon si Yang Kai at sumigaw. Zhao Yebai, nandito ako. Si Zhao Yebai, na nagtatago sa isang lugar upang pagmasdan sila, ay tumakbo patungo kay Yang Kai. Ano ang kailangan mong gawin ko, Senior? Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinuha ang malaking tangke na puno ng tubig mula sa kusina bago ito inilagay sa ulo ni Zhao Yebai. Ang isang natulala na si Zhao Yebai ay hindi maglakas loob na lumayo habang mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay upang itayo ang tangke ng tubig. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kakaibang lakas, kaya hindi ito isang mahirap na gawain. Ang karaniwang tao ay naipit sa isang pati sa bigat ng tangke ng tubig. Dahil nalampasan ni Zhao Ya ang 3 minor realms ngayon, tatayo ka dito sa loob ng 3 araw. Kung ang isang patak ng tubig ay matapan, aalis ka kaagad sa bundok. Sa halip na makaramdam ng sama ng loob, gamaan ang loob ni Zhao Yebai at same time na sumagot. Huwag kang mag-alala, Senior. Hindi ko hahayaang tumapon kahit isang patak ng tubig. Kahit na ang iba ay hindi alam kung bakit si Zhao Ya, na may kakayahan, ay umunlad ng napakabagal, lubos niyang alam ito. Sinabi sa kanya ni Zhao Ya na sadyang pinigilan ni Yang Kai ang kanyang paglilinang. Kung hindi, dahil sa kanyang walang katulad na kakayahan, nakarating na siya sa Saint Realm.